Ang baryo Maligaya sa Quezon ay hindi katulad ng ibang mga nayon. Kinakanlong ito ng paanan ng mahiwagang bundok Banahaw, kung saan ang hangin ay amoy laging basa ng ulan at ang mga puno ng nyog ay tila mga higanteng nagbabantay sa kadiliman. Ngunit sa likod ng masaganang ani ng kopra at matatamis na lukban, may isang matanda na matagal nang nagmamasid. Si Tandang Isko, ang pinakamatandang naninirahan sa dulo ng baryo, malapit sa bukana ng gubat. Sa tingin ng marami, siya ay isang simpleng magsasaka lamang. Ngunit sa loob ng kanyang dampa, ang mga dingding ay puno ng mga nakasabit na tuyong ugat, garapon ng mga maukulay na likido at mga sisidlan ng pulbos na gawa sa mga pinatuyong insekto at lason ng hayop. Siya ang huling manlalason. Sa tradisyon ng kanilang pamilya, ang lason ay hindi sandata ng pagpatay sa kapwa, kundi isang sining ng pagtatanggol laban sa mga kalaban na hindi mo na naising makasagupa. Kasabay ng pagbilog ng buwan, isang kakaibang katahimikan ng bumalot sa Quezon. Wala ang huni ng mga kuliglig, pati ang mga aso ay nakabahagang buntot sa ilalim ng mga papag. Dito pumasok si Isabel. Sa umaga, siya ay isang magandang biyuda na bagong lipat sa kabilang bayan. Ngunit sa gabi, ang kanyang likod ay nabibiyak. Ang kanyang mga kuko ay humahaba na parang mga karet, at ang kanyang sikmura ay naghahanap ng sariwang dugo. Siya ay isang aswang na may mataas na antas, isang mandurgo na kayang mag-anyong hayop at lumipad sa gitna ng kadiliman. Gutom na gutom si Isabel. Ang kanyang target ay ang sanggol sa sinapupunan ng asawa ng kapitan. Ngunit kailangan niyang dumaan sa bakuran ni Tandang Isko. Nalingid sa kanyang kaalaman ay isang malaking pagkakamali. Naramdaman ni Isko ang pagbabago ng ihip ng hangin, ang amoy ng asupre at nabubulok na karne ay dinala ng hanging amihan. Alam niyang dumating na ang salot. Hindi siya nagkatubili. Sinimulan niya ang kanyang ritual bilang paghahanda. Kinuha niya ang kanyang kalderong tanso at pinaghalo ang mga sumusunod. Katas ng tuble, isang halaman na nakalalasing sa isda. Ngunit kapag hinaluan ng tamang dasal, ay nakakapagpabagal sa matalas na pakiramdam ng aswang. Pulbos ng buntot pagi, kilala bilang pangontra sa maligno, giniling ito ni Isko hanggang maging pino na parang arena. At ang huli, kamandag ng ulupong, isang patak lamang na kinuha niya mula sa mga ahas sa Banahaw noong nakaraang tag-ulan. Habang naghahalo, binibigkas ni Isko ang mga lumang orasyon. Ang lason niya ay hindi lamang pang pisikal. Ito ay pang espiritual din. Ito ay dinisenyo upang atakihin ang itim na enerhiya na nagpapanatili sa buhay ng isang aswang. Sa itaas ng bubungan, narinig ni Isko ang pag-iit ng kawayan. Ang mahabang dila ni Isabel, na parang isang manipis na sinulid, ay dahan-dahang bumababa mula sa siwang ng bubong, naghahanap ng biktima. Ngunit may nakahandang patibong si Isko. Sa dulo ng kanyang bintana, naglagay siya ng lason na kinargahan ng sabulag. Isang halo ng dinikdik na sili, apog at luya.
Hindi yun basta-basta nakikita ng sino man. Nang madambian ng dila ni Isabel, isang nakangingilong tili ang bumasag sa gabi. Napasigaw si Isabel sa boses na parang kinakalos na bakal. Bumaba si Isabel mula sa bubungan. Hindi na siya nagtago. Ang kanyang anyo ay kalahating tao at kalahating hayop. Ang kanyang mga pakpak ay parang balat ng paniki at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Lumabas si Tandang Isko sa kanyang beranda. Hawak ang kanyang sumpit na gawa sa kamagong. Ito ay isang mahabang tubo na ginagamit sa paghinit ng maliliit na palaso. "Hindi ka welcome dito, Isabel," diretsyong sabi ng matanda. "Anong magagawa ng isang uugod-ugod na matanda laban sa akin?" Pagyayabang ng aswang habang mabilis na sumusugod. Mabilis ang aswang, ngunit mas mabilis ang kalkulasyon ng manlalason. Inihip ni Isko ang unang palaso. Tumama yun sa pakpak ni Isabel. Ang palaso ay may lason ng tigas buto. Sa loob ng ilang segundo, ang malambot na balat ng pakpak ng aswang ay nagsimulang tumigas na parang semento. Napasubsob si Isabel sa lupa. Sinubukan niyang mag-anyong itim na aso upang makatakas. Ngunit ang lason sa kanyang dugo ay pumigil sa kanyang abilidad na magbago ng anyo. Ang kanyang katawan ay tila naging isang bilangguan. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Isabel ang lahat ng kanyang lakas upang sumugod. Ang kanyang mga kuko ay muntik nang humiwa sa dibdib ni Isko. Ngunit ang matanda ay may huling alas. Kinuha niya ang isang bote. Lason na may bendisyon ng isang paring tumalikod sa kanyang tungkulin. Ito ay hindi gawa sa kemikal, kundi sa pinagsama-samang langis na nakuha sa nyog na pinakuluan tuwing Biyernes Santos at hinaluan ng insenso at asin mula sa dagat ng Quezon. Ibinuhos niya yun sa kanyang gulok at sa isang mabilis na hiwa na itarak niya ito sa anino ng aswang. Sa mundo ng mga manlalason, ang paglason sa anino ay kasing bagsik ng paglason sa puso nito. Nag-apoy ang katawan ni Isabel. Hindi yun apoy na mainit, kundi isang asul na lagablab na tumutunaw sa kanyang masamang kapangyarihan. Habang sumisikat ang araw, sa likod ng bundok Banahaw, ang katawan ng aswang ay naging alikabok at tinangay ng hangin. Kinabukasan, nagising ang baryo Maligaya na may bagong pag-asa. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa gabi. Si Tandang Isko, naroon pa rin siya sa kanyang dampa, tahimik na nagdidikdik ng mga halamang gamot. Alam niya na hindi ito ang huling aswang na darating sa kanilang lugar. Ngunit hanggat ang mga puno ng Quezon ay nagbibigay ng bunga at ang mga ahas ng Banahaw ay may kamandag, ang manlalason ng Quezon ay mananatiling nakabantay.